Salamat muli sa mga awitin niya. At natuwa rin po sa mga testimony ng mga member natin sa Ruman na nakikinig po sila at ganyan po yung ating naging celebration. Hindi mo kasi bago sa book of Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. At kung kayo po inarya na, ay ating pong sabay-sabay po sa'yo, mula talatang 13 hanggang 16. Hebrews 13, o Hebrews chapter 11, verse number 13 hanggang number 16. Nakakala po na lahat? Yeah. Pagkita niyo ba? Pastor Justin, nakakita ba? Marimagan ba yung lahat? Marimagan ba? Malam, hindi ko kita. Alright, kaji po lahat. Ready? Ready, basa. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Now, sino itong tinutukoy na ito na nangamatay sa pananampalataya, na hindi natanggap yung mga pangako, but having seen them apart of by faith. Now, ito po yung mga patriarch na tinatawag. Patriarka, si Abraham, Isaac, Jacob. Ito rin po yung mga prophet, ang mga propeta, na nakita nila yung darating na Messiah. Ito rin po yung sila Malachias, Isaiah, Jeremiah. Ephesians? Amen? Nakita yung pangako. Nakita yung Messiah ang darating. Nakita yung pangakong lupa na darating. Okay? Ipinakita kay Abraham. Okay? You see, ito yung mga man of faith ng Panginoon. Okay? You see, nanalig, nagdiwala, nanampalataya, bagamat hindi nakamtan yung pinangako ng Lord, pero nakita nila by faith. Amen? Nakita nito by faith. Okay? And were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Amen? Isip mo, may mga pagkakataon talaga na may mga hihiling ka sa Diyos, may mga idadaing ka sa Kanya, paring hindi mo matanggap dito. Amen? Pero magtitiwala ka pa rin ba? Ito mga great men and women of God nito, may mga pinangako ang Diyos sa kanila na nung sila'y nabubuhay, hindi na nakamtan. Pero hindi nanghina ang kanilang pananampalataya. Amen, yes, sir? Amen, yes, sir? That is number 14. For they that say such things, they declare plainly that they seek a country. Amen? Nakita nila by faith yung promised land. Okay?
ipinangako sa kanila ng Panginoon. Pero kita nyo? Okay, hindi nila nakamtan, hindi nila po nakita yung pinangako ng Diyos. Okay? At sila po namuhay dito sa lupang ito, notice verse number 13, in sa litas dulo, they were strangers and what? Pilgrims. Kita nyo? Okay? Nangamati sila na naglalakbay. Strangers, patungo sa lupang pangako. Ipanabigas yan? Oh, okay. Nabuhay sila seeking a country. Verse 15, tala. And truly, isa tayo? And truly, if they had been mindful of what? Of the country na kanilang pinanggalingan, they might have opportunity to have return. Dahil alawan niyo ba yun? Ito pa ng mga tao ito, listen carefully, na kung gugustuhin lamang nilang bumalik na muli sa kanilang pinanggalingan, makakabalik sila. Di ba rin isa? Nakakabalik sila. But, listen carefully, pero ano yung babalik ka nila? Sa sila babalik? Dalawa yun, ha? Old life and idolatrous life. Nakikinig ka sa akin? Hindi ba't ang pinanggalingan ni Abraham ay Ur? Anong klaseng bayan yung Ur? Idolatrous country. Nakikinig ka sa akin? Pero kita mo, ibig sabihin niyo, okay, Abraham, get thee out of the country and of the kindred. Amen? Dadalhin kita sa lupang ipapangako ko sa iyo. Nakikinig ka sa akin? Marami siyang pinagdaanan, marami siyang pagsubok. At sa Biblia, sa ating Kinges, okay, and truly, if they had been mindful of that country, from whence they came out, they might have what? Opportunity to have returned. Pero hindi siya bumalik. Amen? Hindi siya binalikan yung kanilang dating buhay. Amen? Bakit? Anong dahilan? Nasa 15 pa rin. Dahil pinapagyan. Kabilang 15, balikan nyo. And truly, if they had been what? Mindful. Dinulugan ko sa Bible, may binigong mindful kasi hindi na niya inalala. Lahat ng mga bagay na magpapaalala sa kanya, nung pinanggalingan niya, i-risk niya. Yeah. Amen, isa? Amen? Bakit? Anong dahilan? Na hindi niya inalala. Verse 16. Okay. But now, they what? Kasi they desire a better country. Ano yung better country? Yung pangako ng Diyos. Mas higit niyang ninais yung pangako ng Diyos sa buhay niya. Amen, isa? Eh? Kaya hindi na niya binalikan. Okay. Now, ang ating church, nagsimula noong 1984, di ba? Na-organize in 1995. May tatlong miyembro in-organize. Pero ngayon, tama, nakapasok ka ng 30 years. Amen? Kalagpasan natin yung bilang na yun. Amen, isa? Amen? Kaya talagang, minsan talaga it's good for us na magkaroon tayo ng revelation ng goodness and blessing ng Diyos sa atin. Amen? Sa ganun paraan ay talagang sumulong pa tayo, magawa natin yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen, isa? Amen? Amen, isa? At isipin natin, ano pa ang ating magagawa sa Panginoon. Ngayon tayo ay 30 taon na, the church. Amen, isa? Tayo na kayo pagtatagin ngayong gabi, what do we do now? Ngayon tayo nakapasok sa ika-3 bundod, what do we do now? Ano ngayon ang ating gagawin? Panginoon, ako pagpatubayan mo sa mensahe ito na aking mong dadalhin. Mahal ko Diyos, wala ako magagawa mo, wala ka. Nagitiwala lamang po ako sa iyo. Gamitin mo po lang mga Panginoon. Mangusap ka, magpalakas ka, magpatibay ka ng pananampalataya
magpaalat ka pa po, Panginoon, ng paglilingkod ng iyong mahal. Tiyangin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Now, yes, what do we do now? Like tayo ay 30 taon na church. Namisan, ewan ko lang kung nagkatayo, namisan ay na-share ko sa inyo yung isang istorya na nabasa ko na may magandang mensahe naman talaga. Hindi patungkol sa isang kabataan na naglalakbay sa isang bulubunduking lugar. Meron siyang hinahanap na kanyang talagang ibig niyang mapuntahan. No? At sa loob ng mahabang oras ng paglalakbay, no? Ay nagkaroon siya ng pangamba na mukhang naligo siya. At natuwa siya nung makakita siya ng isang kubo doon sa bulubundok ngayon, remote area, at kumatok siya doon sa kubo. At ang nagbukas na isang matang na lalaki, no? Siya kumatok para humingi ng direksyon. No? At sinabi ito binata, saan siya galing at saan niya ibig magtungo. Sumagot yung maranda, sabi ng maranda para sa mag-isip na binata, it's too far to go back. It's too far to go back. Napakalayo na ng nalakbay mo. Pangalawa, the side roads are dangerous. The side roads are dangerous. Kung mananabi ka, napakadelikado, madulas, mahuhulog ka sa bangin. Pangatlong bagay, you cannot stop here. Hindi ka pwedeng huminto na lamang dito. Okay? Sapagat napakalayo ng nalakbay mo, there is nothing to do but to go on. Ibig sabihin, there is nothing to do but to go on. Tonight, itong bagay nito ay maia-apply din natin sa ating buhay at sa ating church at bilang member itong Calvary. Mahalaga that we consider kung nasaan na tayo. Amen? Amen? At ano pa ang ating magagawa at ang destinasyon na ating tutunguhin. Una-una, sapagat tayo ay matagal na, 30 years old na, tatandaan niyo po lagi, it's too far to go back. Akala kasi nga, it's too far to go back. Nakatatlong taon na tayo. Amen, listen? Amen? At marami sa atin dito, no, sa loob ng mahabang taon, marami ka nang naturuan. Marami nang nakakita ng iyong patotoo. Marami nang nakapakinig ng iyong testimony. Napakalayo na ng ating narating para mag-isip ka bang babalikan mong muli sa iyong pinanggalingan. Yes, it's too far to go back. Amen? Amen? Napakaraming panahon na. Diba? Okay? Ang na-invest mo sa Panginoon. Are you with me? It's too far to go back. Marami nang nakakita ng iyong testimony about your belief. Marami nang nakakita at nakapagpapadoon din ng iyong nakakita ng iyong paglilingkod sa Panginoon. Marami nang nakakita at nakapakinig ng iyong turo tungkol sa yes, it's too far to go back. Amen? It's too far to go back. It's too far para magbago ka pa. Amen? 30 years. Okay? Hindi nagbago yung ating teaching, hindi nagbago yung ating doctrine, hindi nagbago yung ating prinsipyo sa ating paninindigan sa Word of God. It's too far to go back. Can you imagine? Kung pagkalipas ng 30 taon, bigla na lang ako mag-aanos na, kapatid, ang titings pala, hindi na pala ito sa panahon hindi na pala ito angkop sa panahon ito ngayon. Ito pala turo lamang ng lumang tipan. Magkakagulo tayo. Parang sinabi
sinabi ko na pinaniwala ko kayo sa loob ng 30 years na mali sa isang maling katuruan. Di ba namin kasi? Listen, dapat sila, totoong nangyari ito sa isang church. Pastor na mas maganda pa sa akin, mas maganda pa sa akin sa ministry, bigla na lang sabi, hindi, ang tidings pala ay hindi na ay pang ay Old Testament teaching naman. Nasira sila, nahatak sila. Okay? Wala akong nakitang mali yun. Sa loob ng 30 taon, bago ko bitawan ng isang doktrina, inaral ko mabuti. Ibig sabihin, it's too far to go down. Amen? It's too far to go back. Para bawiin ko pa yung Baptist distinctive. Na Baptist ang church na tinayo natin pa ng Kristo. Hindi ito Pentecostal, hindi tayo Protestant. Bago ang Protestant, may Baptist na. Sapagkat bago ang Catholic Church, may Baptist Church na. It's too far to go back para bawiin ko pa lahat ng iyan. The Bible speaks about the problems of looking back. Hindi ba, okay, bakit maraming Israelita ang hindi ipinahintulot ng Diyos na makapasok sa promised land? Anong dahilan? Sapagkat nung abot tanaw na nila ang promised land, tsaka pa sila nag-isip na, let tayo bumalik na ng bulik ng Egypt. Remember that? Matapos ang mahabang panahon ng paglalakbay, kung kailang abot tanaw na ang promised land, tsaka pa sabi, let us go back to Egypt. Remember that? Anong ginawa ng Lord? Tinatis ng lahat. Ang Diyos, mula sa, hindi na kayo makapasok. Mula 20 anos patas, hindi ko makapasukin sa loob ng pangako. Yung 20 pababa, sila lang ang makakapasok. Sila na lagi niyong ikinakatwiran sa akin. Kung bakit hindi niyo magagawa yung ginagawa, sila lagi niyong hindi natin, sila makapasok, pero kayo hindi makakapasok. Ang lagi po lagi, it's too far to go down. Amen? Salamat sa Lord sa mga, andyan pa yung mga, karamihan mga narito noong 94, 95, in Ordres, narito kayo kasi magkakasama tayo. Amen? Kung kayo babalik pa, ano babalikan nyo? Saan kayo babalik? Evaluate? Kung mag-iisip kayong babalik kayong muli, saan kayo babalik? Dalawa lang yung old life nyo. Amen? Ano yung unang babalikan nyo? Your old life. Ano ka nung dati bago ka naligtas? Ano ka dati? Anong kasing buhay meron ka dati nung wala ka sa Calvary? Amen? Ano yung pangalawa? Idolatrous life. Wild life. Amen? Buhay ng isang idolaters. By faith, amen? By faith, we look forward. Amen, Christian? Amen? By faith, we look forward. Secondly, side roads are dangerous. Okay? Side roads are what? Dangerous. Sabi naman maganda, okay, umiwas ka rin sa mga tao, sa huwag ka din mananabit. Okay? Sapagkat yung side road, madulas, mahuhulog ka sa pangin, mamamatay ka. Amen? It's too far to go back, and side road are what? Dangerous. Maraming mananampalataya na hindi magawang makadiretso, nananabik, na wala ang kalamihan. Nakikinig kayo? Nangahulog na sila. Okay? Anong sabi ng Panginoon kay Joshua? Ha? Joshua? Huwag kang liligo sa kanan o sa kaliwa. Go forward. Because of what? Pakitakas. Amen? Ano yung nasa side roads? Ano yun? Ano yun? Sleeper place? Ano yun? Ha? Vices. Bad company. Nakikinig ka sa akin? Temptation. Side roads are dangerous. Ano ba yung side roads? Yung mga dati mong kasama. Side roads are dangerous. Hindi maiwan ng marami yung mga dating kasama na nadagdag na lahat sila. Amen, Krista?
30 taon na na-invest natin. Amen, Christian? Amen? Tsaka pa tayo magbalik. What? Napakadelikado. Okay? In Numbers 11, okay? Sabi mo na yung Israel, okay? Mabuti kong bumalik tayo ng Egypt. Bigyan mo na isang talata. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Verse 36 to number 39. Sundan niyo po ako. Hebrews chapter 10, 36 to 39. Tayo nga po lahat. For ye have need of what? Patience. That after you have done the will of God, you might receive what? The promise. Amen? Pero kung binabasa ang mensahe ng title, the inconveniency of doing the will of God. Ang ibig sabihin, talagang doing the will of God, hindi laging easy. Tama ba ako? Amen? Sapagat hindi mo agad makita yung bunga ng iyong mga pag-aaral. Pero may pangako ang Diyos. Amen, Krishna? Amen? Na pagkatapos ka ng pag-aaral, you will receive what? The promise. Number 37, pakalakas. For yet, a little while, and he that shall come, will come, and will not. Yes, hindi naman siya magtatagal. Ipalamin, 38, pakalakas. Now, the just shall live by what? By faith. But if any man draw back, ano sabi ng Panginoon kung babalik ka pa? My soul shall have no what? Kita mo? Hindi masisiyahan ng pag nakita kang bumalik ka pa. It's too hard to go back, Christian. Number 39, kaya but ito ang panindigan mo, but we are not of them who draw back unto perdition, but of them that what? Believe to the saving of the soul. Yes, Christian? It's too hard to go. Mahabang panahon na nalagay natin sa Panginoon. Amen? Amen? Marami ng taong nakakilala sa iyo na mananampalataya. Marami ng tao sa iyo ang nakapakinig ng testimony mo. Marami ka ng naturuan. Marami ka ng naakay sa Panginoon. Maliwanag ba? Oh, you see? Okay, mahabang panahon na invest mo kay Kristo. Pagkatapos, mag-iisip ka bumabalik, guguhong lahat ang naipundang mo. Amen? Amen? And then beware, because number 2 is what? The side of the what? The side of Huwag kang mananabi. You follow me? Go forward, because the side roads are what? Dangerous. At hindi sila carefully, nasa side road, by the earning, yung mga aampush sa iyo, nakikinig kayo. Wala sa kita, nasa tabi, nagkakalaban sa iyo. Go forward. Huh? And number 3, we cannot stop here. Amen? Amen? Matapos tayong makatatlong taon, tsaka ka patitigil. No. Lakas, we cannot. Or we can stop him. Amen? We can stop him. We cannot stop proclaiming the Word of God. We cannot stop. Pakalakas. Alright. Hindi tayo pwede huminto sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Okay? Because there are still thousands na hindi pa nakakapakinig ng Ebanghelyo ni Kristo. There are thousands who need to hear it again and again. Ibig sabihin? No. Kapag sabihin, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang mahalaga, mabigyan natin sila ng opportunity na makapakinig ng gospel at maligtas. Sa ganun pa, wala silang maisusubad sa atin na hindi natin sila natulungan. Amen, Krishna? We can stop proclaiming the Word of God. And we cannot stop knocking on doors.
Ano yung pangalawa? We're gonna stop knocking on doors. Una, we're gonna stop proclaiming the Word of God. Number two, we're gonna stop knocking on doors. We're gonna stop in soul winning and evangelism. And we're gonna stop encouraging our people for missionary works. Hindi tayo pwedeng huminto dyan, Christian. Amen? Hindi tayo pwedeng huminto dyan. Okay? Amen, Christian? Okay. Madalas sinasabi ng iba, hindi na raw angkop sa panahon ito ng 2025 yung pagnanakong doors kasi daw marami ng scammer, marami ng holdapper, marami ng masamang tao sapagkat hindi raw maganda ngayon ang gobyerno. Marami sabi ganyan. Amen, Christian? Kaya may mga baptist na okay, Christian? Sa loob ng 30 years, hindi tayo binigo ng Panginoon. Amen? Sa loob ng 30 years, hindi tayo nag-adjust kung paano yung ating ginagawa. Sapagkat subok naman tama yung ating estilo. Sapagkat yung ating estilo is what? Biblical, scriptural. Amen? Acts chapter 5:42, and daily in the temple and in every house they cease not to teach and preach Jesus Christ. Amen? Amen, Christian? At tama yung ating estilo. Okay? Confrontational, personal, song winning and evangelical. Tama yung ating estilo. Nakinig ka sa akin? Amen? We will sa mass evangelism na 150, taas lahat ng pala. Okay, kung sino lahat kayo sumunod sa ating pangalan. No. Nakikita natin, personal ang ginawa ng Panginoon kay Nicodemus. Nakikinig kayo? Personal ang ginawa ng Panginoon sa Mark 5, doon sa demonya ka Gadara. Personal ang ginawa ng Lord nung kanya kausapin yung Samaritan woman. Nakikinig ka sa akin? At one-on-one din ang ginawa niya kay Zacchaeus. Amen ka siya? Amen? At one-on-one din ang ginawa ni Felipe doon sa Ethiopian eunuch. Nakikinig ka sa akin? At one-on-one din ang ginawa ni itong si Pablo doon sa Philippian jailer at sa kanyang sambahayan. We cannot stop him. Amen? We cannot stop him. Okay? Sa bakit nalutuhan natin, John 15:16, you have been chosen, na tayo ay chosen and ordained to go and bring forth fruit. At nangako, Lord, your fruit shall remain. Amen, Christian? Amen, Christian? The Christian life is one of progress. The Christian life is one of progress. Ang Christian life, ito ay nagpa-progress. Ito po'y lumalago. Ito po'y nagbubunga sapagkat yun talaga ang design ng Diyos sa mga mananampalataya. Amen? To bring forth fruits. Tama ba? To bring forth fruit. Ang ating Savior ay fruit expectator. Nakikinig ka sa akin? Amen? Amen? Remember yung fig tree na itinanim nung Lord sa gitna ng vineyard? Remember that? Sa Luke chapter 13. Amen? Pag binasa mo mabuti, makikita mo, yung fig tree ay galing sa kung saan laman. Na binigyan atensyon o pagpapahalaga nung Lord. Mula dun sa isang dry land, yung fig tree, binunod niya at iniuwi niya ng bahay niya at doon sa gitna ng kanyang upasan, doon itinanim. Nakikinig kayo? At ipinagbilin sa kanyang tagapag-alaga, bantayan mo, diligan mo, at patabain mo. Nakikinig ka sa akin? At yearly, anong ginagawa ng Lord? Pinupuntahan niya sapagkat naghahanap siya ng wartakas ng bunga. Isang araw, sabi ng Lord, 3 taon na akong pabalik-balik dito, naghahanap ng bunga, wala akong nakita dyan. Mabuti pa, putulin na lang yan, nakasisikip lamang dito.
Amen? Anong pinapakita? Ang Panginoon ay nag-expect na what? Fruit sa atin. Amen? Alam niyo yung vineyard? Ang vineyard ay isang matabang lugar, sagana sa tubig at pataba. Amen? At ang vineyard, may mga tauhan doon na nag-aalala. Maliwanag ba? Amen? Hindi sa akin, ito ang vineyard. Kayo yung victory. Amen? Dito lagi may pagkain para tumibig ka, lumabong ka. Amen ka siya? Dito may mga tagapag-alaga, mga teachers, preachers. Amen ka siya? We can stop knocking doors. We can stop soul winning. Okay? Alright. Talagang ang hangat Diyos ay magsilago tayo pare-pareho. We cannot stop Him. Amen? Oh, 30 na. Okay, relax na lang. Hindi pwede. Hindi pwede. At ano ba? Sapagat pag huminto tayo, backstep tayo. In 2 Peter 3:18, pakalakas, but grow in grace. Grow in grace. Dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Sumakan niya nawa ang kalawalatian ngayon at magpakailanman. Amen? Grow and bring forth fruit. Okay? Kahit pa makita mo yung iba, nagkukwit, hindi mo sila dapat sundan. Amen? Amen kasi but keep on. Keep on. Magpatuloy ka, lumago ka. Alright, parang isang araw, may mga tao ang tingin sa'yo ay nababalik ka na lumago ka. Huwag mo sila intindihin. Sapagat maging ating Panginoon Kristo at ang mga apostol, inako sa handing baliw. Are you with me? Amen? Ano sabi ni Haring Agripa? Agripa ba? Kay Pablo? Pablo, sa dami ng iyong nalalaman, nauulol ka na. Remember that? Kaya nga, we must go on for the Lord. Amen? We must go on for the Lord. In Hebrews chapter 12, verse number 1. Hebrews chapter 12, verse number 1 to number 2. Kasi verse number 1, tayo po lahat. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us what? Run with patience the race that is set before us. Now, habang tumatakbo, saan ka titingin? Sa kaliwa, sa kanan? No, looking unto Jesus. Siya yung finish line. And then, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Amen? We cannot stop Him. We cannot stop the Christian. Okay? Kaya it's too far to go back. Amen niyo siya? It's too far to go back. Ano yung pangalawa? Side roads are what? Dangerous. Marami nang nadulas. Tama? Marami nang namahulog. Amen? Marami namahulog. Hindi na makabaw, hindi na kapatid. Okay? And number 3, we cannot. Alright, hindi naman tayo pwede huminto. Amen? Amen? Yung ating sinimulan, dapat talagang tapusin natin hanggang dumating ang ating Panginoon. Amen? Talagang marami sasabi, hindi na rin ang kapang sa evangelism, pero hindi po pwede. Doon tayo nag-umpisa, doon tayo magtatapos. Amen? At hindi naman tayo binipigo ng Panginoon. Maliwanag ba? Amen? The truth is, kahit pa makasabihin natin sa winning investigation, ang mga Jehovah's Witnesses, may natuturuan pa rin tayo. You know why? Because God vindicate our faith. Pinakikita, ipinapadama ng Lord sa mga tao yan na iba tayo sa mga saksi ni Jehovah. Tama, totoo ang ating dala.
Amen, isa? Amen? Amen? Bakit yung iba walang nagturo, kami nagturo? Ano dahilan? Simple. In Matthew 28, verse number 20, anong sabi ng Panginoon? Kasi pag sa ating paghayo, anong kanyang pangako? Lo, I am with you. Go! And I am with you, even unto the end of the world. Amen, siya? Kaya kasama natin siya kumakatok. Tama? Kasama natin siya nagtuturo. Nakikinig ka sa akin? Amen? At siya ang nagpapatotoo. Tama ang sinasabi nitong tao ito. Makinig ka mabuti. Kailangan mo yan. Amen yun siya? Sabi ng Lord, if I come, I will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Siya ang nagko-convict habang nagtuturo ka. So we cannot stop here. It's too far to go back. The sidewalks are dangerous. We can stop here. And number 4, there is nothing to do but what? But to go on. Ika-apat, there is nothing to do but what? To go on. Yun na lang natira. Amen? Hindi na tayo pwedeng bumalik. Inaalala ko, nung last month, papunta kami sa ATC. Dinunong ko kaya alam, aking coding sa EDS na, sa Manila. Kaya ano kaya sa Alabang, ATC. Sabi lang ng isang member, pwede kayo, pastor. Sige, emos niya tayo, pwede kayo. Kasi, tama, ATC kami nun eh. Okay ba, nangyari ay pagdating doon sa may Alabang, sa halip na dapat ay right side kami, tama ba? Napakanan tayo. Napakanan kami sa halip na mag-play. So napakanan kami skyway. Napaskyway kami. Okay? So hindi balik. Baka meron ditong side roads. Papunta ng Paranaque o Sukat. Bababa na lang tayo. Habang tumatakbo kami, wala pala. Pero sabi nung navigation, meron daw. Exit. Yung exit sa baba, wala sa skyway. Kaya sabi niyo, untay naman eh. Pagdating siguro ng doon sa mga tsaka dito, ang layo na kung babalik pa tayo. Sa harap na itisip, nag-glorieta kami. Bakit? It's too far to go back. Amen? Kung maghahanap naman kami ng exit, it's too dangerous. Baka mabangga kami sa likod. Alam niyo, God is a Christian life. Amen. Amen? Ano ang pinaka-the best? Go on. Go on, Christian. Go on. Continue. Amen? Continue. Okay. There is nothing to do but what? To go on or what? To continue. John 8:31. John 8:31. Tayo po lahat. Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Just Christian is too far to go back. The side of the Gentiles, we can stop here, but kaya the best thing is what? To continue. To continue. We must continue in the Word of God. Ibig pa, we must continue in the Word of God. Listen carefully. Ano man ang mangyari, ano man ang mangyari, ano man ang dumating sa ating buhay, ano man ang maganap sa mundo ito, ano man ang maganap sa bansang you must stay in the Word of God. Amen? Kasi we must continue in what? Continue in the Word of God. Yun ang katibayan na tayo nga ang disipulo
ni Kristo. Amen? Amen? Walang siyang tumatag, lumago, tumibay kung hindi naman siya nagpapatuloy sa salita ng Diyos. He must continue in the Word of God. Amen guys na? Sabi nga sa inyo, kapatid, marami rin Baptist Church niyo, sabi ko sa inyo, okay, wala lang, salamat sa Lord, sa loob ng 30 years. Kahit nauso yung iPad, nauso man yung iPad, cellphone, Bible cellphone, hindi tayo nadala nun. Dito pa rin tayo nag-stand. Amen? Continue in the Word of God. Pangalawa, we must continue in the love of God. Continue in the love of God. Magpatuloy tayo sa pag-ibig ng Diyos. John 15, verse number 9. John 15, verse number 9. Ay lahat, as the Father had loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Christian, no matter what, you must continue in the love of God. Kasi kami, Christian, ito po yung warning. Don't let anything come between you and the Lord. Ano sabi ko? Don't let anything come between you and the Lord. Yes, mahalaga ang trabaho, mahalaga ang pag-aaral, walang masama sa hobby, pero kung higit mong papahalagahan yan, higit mong iibigin kaysa sa ating Panginoon, wala ka sa kanyang kalooban. Amen? Amen? Walang masama sa mga bagay-bagay na yan. Pero huwag mo hayaan naman na yan ang marinera para hindi ka na nakakadalo sa church ng Panginoon. We must continue in the love of God. Number 3, continue in the grace of God. Ano yung pangatlo? Na dapat tayo doon ay manatili. Ano yung pangatlo? Magpatuloy ka rin sa biyaya ng Panginoon. Okay? Huwag natin kakalimutan. We are saved by the grace of God, and we are strengthened by the grace of God, at nakapaglilingkod din tayo by the grace of God. Sabi ni Pablo, and by the grace of God, I am what I am. Amen, Jesus? Kaya we must continue in the grace of God. Acts 13:43. Acts 13:43. 13:43, tayo nga po lahat. Now, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them, to continue what? To continue in the grace of God. Huwag ka nang babago. Naligtas ka by the grace of God, nakapaglilingkod ka by the grace of God, at tumitibay ka, nakapagpapatuloy ka by the grace of God. Amen guys? Nagagawa ko ang lahat ng ito by the grace of God. Amen? Nagtatagumpay ka sa tukso, pagsubok, kasalan, dahil din sa biyaya din ng Panginoon. Amen? Amen? Hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling konsep, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Wala tayong pwedeng pagpunag sa sarili. Amen? Ang lahat na mga kayo dahil na biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Salamat sa kanyang mga provision. Salamat sa kanyang mga loob. Amen? Nag-goal tayo ng 500,000 sa ating anniversary. Naabo, lampas pa. Amen? Meron tayo yung isang 1.5 million. Hindi naman. Wala. Hindi. Hindi kunti pang ice cream. Amen? Talagang nagpo-provide ang Lord. Amen? Para alam ni Don, sa ba na Emerson? Medyo na bahala tayo, di ba? Bakit bigla na naman kailangan doon ni Governor yung
lugar, ay yun ay talagang SOP. Pag kailangan ng governor, kahit sino ka man, governor agad kung pulis na. Medyo katabahan pa rin. Kaya binantay nila eh. O talagang nag-pray tayo, amen? Nag-pray ako talaga. Pabangon na ka lang madaling araw, pray ako, bigyan mo sa amin lugar. Amen. Anniversary mo ito. Hindi mga animal kingdom. Ito ba? Makakasa ka kayo. Ito mga animal kingdom eh, ginagagamit eh. Kawain mo lang din eh. Bigyan mo sa amin lugar. Ito na hila. Basta malaya namin magamit yung lugar. Anniversary po ng Diyos mo, Panginoon. Lord, ibigay mo sa amin. Kinabukasan. Ikaw tumawag sa akin? Ring, ako doon kayo balita. Doon ba kayo? Ito, blessing. Isang oras lang para sila eh. Amen? Amen. Nakapasok na kami. Nakupod na namin ang lugar. Amen, isa? 10 o'clock, pasok. Nagamit natin. Akala natin, alas 12 pa magsisimula. Amen, isa? Kung nakita mo talaga, okay, ultimo maliliit na bagay, interesado ang Diyos po ay natin. Amen? Kailangan nyo ng kalahati milyon, kaya ng kalahati milyon, may pang-ice cream pa kayo. Amen? Huwag na kayo ng ice cream. Amen? Ako talaga nag-pray, Lord, i-bless mo yung membro ko. Kasi po sila, humihingi ako sa inyo ng kalahati milyon. Paano sila makakapabig kung hindi may bless? Bless mo ng mga tao. Nakita ko ang blessing ng Diyos. Amen? Yung buhok na ng babae, kalahati ng pila eh. Makita ko yung gagawin. Itong ginastos siya, mga artista to. Now, listen, hindi ako nagbibiro. Ito. Yung iba sa inyo, hindi ko nakilala. Baka malabo naman ito. Hindi ko nakilala si Rochelle. Hindi ko nakilala si Juan. Akala ko sino yung high schooler yun. Amen? Hindi ko rin nakilala yung isang anak ni Mag-alala. Ito pala ito. Amen, isa? Ang mga damit. Baka yung damit na mag-ipusin. Baka 30 mil eh. 30 mil ito. Magkano kaya umit ito sa anniversary? 30 mil sa damit. 5,000 sa anniversary. Amen? Sige mo yan. Nagtanong ako sa iba. Nagtanong yun. Kamusta yung handa? Kamusta yung pagkain? Kinabas ba kayo? Aba, baka pinagbawa ng mag-uwi. May mga nakapag-uwi din. Talagang patinig na. Totoo yun. May mga nagsabi sa akin. Ako na. Totoo yun. Ayun ko, akala ko ba eh. Saan kumuha na lagyan? Umuwi ko si Mami, kumuha ng plastic. Sige. Pastor, yung pong ibang high school, nakatatlong balik. Nakatatlong balik. Wala naman sila dyan. Wala to eh. Amen? Akala ko kinupos eh. Nakatatlong balik ba? Narito kami ng gabi, tinanong ko yung ating mga taga-Angeles. May dumating po yung pagkain. May dumating pagkain, galing pa rin po. Amen? Amen. Ikaw, nakailang balik ka. Amen? Sabi niya sabi, Pastor, yung po at si nanay ko rin po, may kasama siya. Akala ko namin miesta. Balik. Akala yung nag-miesta. Pinagkaroon mo sa atin, amen? Ano yung ibig sabihin? Ang sabihin ko, ang Diyos interesado sa ating church. Amen. Amen? Ang Diyos nagpo-provide ng ating pangailangan. Mga bagay na alam mo ay balik mo na sa ano. Ito po yung isa, hindi ka lang Panginoon. Kung yung mga ibang maya, bagamat walang alaga, pinakakain niya. Kayo pa kaya ang hindi niya pakainin, kayong kakaunti ang pananampalataya. Amen? Minsan, ating kapatid, Lord, paano? Yung bang maliit na bagay, kailangan ko ba mag-pray? Anong sagot natin? Bakit? Ano bang malaking bagay sa Diyos? Amen. Amen, minsan, ano bang bagay ang malaki sa ating Panginoon? Kaya maliit at malaking bagay, isang interesado ang Panginoon.
Talk to God. Ask and it shall be given. Anong kailangan lang? Number 3, continue. Magpatuloy lamang tayo sa biyaya ng Panginoon. Ha? Okay? Number 4, continue in the faith of God. Ha? Continue in the faith of God. Ano man ang maganap, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Magtiwala sa Kanya. Umasa sa Kanya. Amen, sir? Amen? The more you believe the Word of God, the stronger. Are you with me? Nakikita ba kayo? The more you believe the Word of God, the stronger your faith will be. Amen? Ano man ang maganap? Looking unto Jesus. Amen? Sabi niyo sa Brother Arnie, Pastor, nakakahiya ng bumalik kasi matagal na akong hindi nag-church. Baka kung anong sabihin sa akin ng mga miyembro. Sino miyembro magsasabi sa iyo? Meron ba kasi kung tawa ng tawa? Wala na yun nasa asa. Hindi ko, hindi ko pala. Pero sa akin, meron din kasi kung tawang dapat katapos, hindi ka sa akin. Sino yun? Bakit ako na rin ito? Wala sa akin, sa akin. Yun ang nasabi ko eh. Sabi ko na, ganun talaga yun. Magsanay ka na doon. Akala ko sabihin sa kanya, huwag kang mag-isip na may magtatawa sa iyo, kung kasalita ko balik pagkus, tandaan mo, natutuwa pa nga sila pag babalik ka doon. Ano na hindi ba? Ano yun eh? Sabi ko lagi, ang Calvary Bible Public Church ay pag-aari ng Diyos, Kanya yun. Tayo lahat ay performers lang. Ang tunay na audience niya. Amen? Huwag kang mag-isip, meron magpagtagpuan sa piling mo ba? Pag gusto natutuwa pa nga sila na makita ang nakabalikan. Totoo naman eh, isa. Totoo naman eh. Okay. Nawala, naligaw, pag bumalik. Meron kasi, alam mo ito. Huwag ganon. Huwag ganon. Ikaw ang isang buwang hindi nag-attend at bigla kang sumupot sa bingon, hindi ka mo ito. Bigla kang magkalapong palabas. Hindi ba? Pakita mo, salamat, narito ka. Maupo ka dyan. Anong gusto mo? Amen? Coke or Sprite? Amen? Amen? Tinapay or kanin? Amen kasi? Pakita mo na natutuwa ka, nakita mo siya. Amen kasi? Amen? Ito natin lagi, ang Christian, kapag ka nag-backslide, very sensitive yan. Gusto man niyang bumalik, nag-iisip siya na baka maging katawa-tawa siya. Nakita mo na hindi ka katawa-tawa, kasi natutuwa kami makita ka. Amen? Natutuwa kami. In the book of Galatians chapter 6, yun po. Galatians chapter 6, verse number 1 to number 2. So, yun po. Galatians 6, 1. Diyan po kayo. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, ano sunod? Restore. Kita mo? Restore. Hindi kick him out or judge him with what? Restore. Is it the word? Restore. Such an one in the spirit of what? Meekness. Come on. I-consider mo rin ang sarili mo kasi baka isang araw ikaw rin ang malaglag. Amen? Never akong natuwa sa Kristiyanong malaglag. Never. Nalulungkot ako, nag-aalala ko. Amen? At kagalakan ng puso ko na makita ko siya'y nakabangon muli at bumalik sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, continue in the grace of God and continue in the faith. Amen? And lastly, continue in the lessons of God.
pagpatuloy natin. Number 5, continuing the lessons of God. Alright? Tandaan niyo po yun, as long as you live, no? Ang Diyos ay magtuturo at magtuturo sa iyo ng maraming bagay. Amen? Continue in the lessons of God. Ganun siya, para matuto ka, anong dapat? Be teachable. Ano sabi ko? As a Christian, we must be what? We must be teachable. Meek and teachable. Okay? Laang paturo. In 2 Timothy 3 and verse number 14, 2 Timothy 3 and verse number 14, Ayan. Okay, basta namin po sa Tagalog, datapwat, manatili ka, continue sa mga bagay na iyong napag-aralan at pinagkaroonan mo ng katunayan. Yan ang nalalaman mo kung kanino mo ito natutuhan. Kanino ka ba natuto? Sa Panginoon. Saan ka ba natuto? Sa Word of God. Amen? Saan ka ba natuto? Sa church. Amen? Now, continue. Continue sa mga lessons na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Huwag ka lalayo dyan. Huwag ka alis dyan. Continue. Amen? It's too far to go back, Christian. Napakalayo na ng ating nilakbay. Para babalik ka pa sa pinanggalingan mo. Amen? At huwag ka mananapin. Huwag ka matem ka na malabi ka ba? Mag-shortcut ka ba? Huwag ka mananapin. Sabagat marami na natin doon sa sideways na alagad ng lahat. Go forward. Huwag ka liliko sa kanan, ni sa kaliwa, but go forward. Okay? Because side roads are dangerous. Amen? Now, nakalaktupong taon tayo, ang iba rito, 94, 95, year 200, si Sister Rose, naka 15 years na pala. Amen? Can you imagine that? Oh, it's too far to go back. Side roads are dangerous, and we cannot stop here. I mean, hindi sapagkat nakalaktupong taon ka na o nakadalawang taon ka na, ay tama na yun. No, we can stop here. Amen? Amen? We must continue in the grace of God, Christian. Amen? Amen? Go on. Keep on. Okay? Kaya nga, members, take note, ano? Para makapagpatuloy ka, tandaan niyo po lagi ito. Para makapagpatuloy ka, tandaan niyo po lagi ito, it is a choice. Ano sabi ko? It is a what? It is a choice. It is a choice. Kaya sa gabi ito, members, will you determine to continue sa Panginoon? Ano yun? Hindi laging madali. Walang easy road para sa Panginoon. Pero kung determinado ka na hindi ka magkukwit, hindi ka susuko, na baka magpapatuloy ka, okay, I really believe, by the grace of God, matatapos natin ang takbuhin ito. Hanggang datnan tayo ng Panginoon, narito pa rin. Lumalago, nagbubunga at kagamit-gamit sa kanyang gawain. Tayo narito ngayon.